Ito ang isang dahilan, mga salon owners. Lagi kong sinasabi sa inyo na taasan yung presyo. Huwag magpresyo ng mababa. Kasi kung naniniwala ka na magaling ka sa services na yan, 'di ba? Mahusay ka, ilang taong ka na diyan. Tapos ngayon, yung presyo mo kaparehas lang ng presyo ng kakatayo lang na salon, 'di ba? Oh. Ang nangyayari kasi, lalo na sa commission base, ganito makinig kayo. Pag commission base kayo, ang gusto ng mga tauhan yan, kikita ng malaki. Kikita yan ng malaki, no? Above minimum. 1,000 isang araw, no? Kung kaya. Ngayon, lagi niyong sinasabi na bakit umaalis yung tauhan nyo? Na bakit umaalis sila sa salon? Maganda naman yung offer nyo. Mabait naman kayo. Di ba? Hindi naman kayo mahigpit. Pero mas pinili pa nila na mag-home service kaysa papasok, na mag-absent at mag-home service kaysa mag-duty sa inyo. Laging wala, laging absent, magaling naman sana. Alam nyo, isa sa nakikita kong problema dyan, mga salon owners, yung tauhan, naghahanap ng pagkakitaan yan, naghahanap ng pera yan. Ngayon, kung ang commission base nyo dyan is 60-40, ang singil nyo sa bawat customer, sa isang tao, sa isang client, customer, 1,000, no? Palagay natin 1,000. Tapos, 60-40, automatic 40% nun sa kanya is 400 siya. Ngayon, kung yung tauhan mo, mag-home service ngayon, meron siyang booking no na worth 2,000 or 3,000 na isang customer, sa kanya lahat yon. Gagastos lang siya ng gamot, ng medisina. Sa kanya na lahat. Ngayon, kung ang reband mo dyan sa inyo ay 500, 500, kung 40% sa kanya dyan is 200. Diba? 200. Ba't pa siya papasok? Kung mag-home service siya, 2,000 yung singil niya. Diba? Alam nyo, eto nakikita ko Yung tauhan talaga, hindi yan aalis kung kikita yan sila. Kung nagtatanong kayo sa amin, may tauhan ka pa ba ang higpit mo? Aba, meron. At marami, syempre. No? Punuan na nga kami, lumagpas na kami sa bilang na dapat. Kasi, gusto nilang pumasok dito. Kumikita sila. Kumikita yung tauhan ko. Kumikita yung staff namin. Hairstylist namin, kumikita. Kasi, hindi kami nagpresyo ng mababa. Mataas yung presyo namin. Yun lang naman yung dahilan Ba't sila mag-home service? Yung tauhan ko, ba't pa pupunta? Ba't pa mag-absent? Mag-home service, ikikita naman sila dito sa salon. 'Di ba? Unang-una, may upuan. Naka-aircon. Tapos may magandang gamit. May shampoo bowl pa. At kumpleto sa gamit. May assistant pa. Ngayon, kung mag-home service sila, kung yung singil nila doon sa i-home service nila ay mas malaki pa yung singil nila sa salon na lang sila papasok. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, magtaas tayo ng presyo. Galingan natin sa produkto. Galingan natin sa serbisyo. Ilang taon ka nang nagpatakbo ng salon? Yung tauhan mo, ilang taon na yan dyan? 5 taon? 10 taon? Tapos yung singil mo, 500? Aalis at aalis talaga yan. Paano pag isa lang yung pumasok tapos 500 yung presyo mo, di 200 lang yung sa kanya? Matutuwa ba yon? Alamang hindi, di ba? So, win-win pa rin. Yun yung iisipin natin.
Yung isang panig, panalo, kumita. Ikaw na naman ang salon owner, panalo ka, kumita. So, dapat win-win pa rin yung situation. Kumita yung stylist, kumita yung owner. Kasi pag hindi yan kikita, aalis talaga yan. Maghahanap yan ng iba. At ang kasunod na problema dyan, alam nyo kung ano. Salon owners, alam nyo kung ano. Kung aalis yung tauhan mo, magaling na tauhan na, magaling na hairstylist sa aalis sila. Lumipat sa ibang salon. Ngayon, dahil sa nagkababaan na kayo ng presyo lahat, below 1,000 na kayo lahat, aalis ulit yun. Yung hairstylist na yun. Magaling. Ngayon nag-home service. Tapos, magkaparehas lang kayo ng presyo sa salon at sa home service niya. Yung customer hindi na pupunta sa salon kasi pupunta naman siya. At yan yung problema na dapat nating iwasan. Kasi wala lang tauhan. Kaya ang maisasuggest ko, maipapayo ko, mga salon owners, hindi tayo magbababa ng presyo. Hindi tayo magbababa. Ako naman, no? Ginawa niyong ukay-ukay yung salon business eh. Puro kayo pababaan ng presyo. Kasi naniniwala kayo doon sa nagpayo sa inyo na di baling maliit ang kita, di baling mababa yung presyo, na importante may pumapasok. Importante may customer. Halimbawa na lang, sa lugar nyo, alam nyo ba kaya kayo walang kita ngayon? Yung mga mababang markup, mababang presyo. Kaya kayo walang kita. Halimbawa na lang sa barangay nyo. Sa barangay nyo ngayon, merong tao dyan na mga, palagay natin, 10,000 katao. Tapos, dahil sa masa ang mga yan. Halimbawa, masa. Sabihin mo, masa kasi nandito sa lugar namin, sa baryo namin, puro masa. Ngayon, dahil sa masa ang nandyan, nagpresyo ka ng 500. Tapos, alam nyo ba kung anong iisipin rin ng kapwa nyo salon owner na nakatira rin dyan sa sinasabi nyong barangay nyo, na sa masa nyo? Magpresyo din sila ng 500. Kasi masa din yan. Yung 10,000 na tao dyan, ipagpalagay natin na 10% lang dyan ang magpapariban, magpapakulay, papagawa ng buhok. Sa 10,000, 10% is 1,000. Ngayon, kung merong salon dyan na 100, magkano na, ilan na lang yung matitira sa inyo? 10 na lang. 10 na lang yung paglilingkuran nyo. Kahit anong gawin yung marketing dyan, kahit anong gawin yung ads dyan, kung yung customer nyo nandyan, kung yung pwesto na pinagsilbihan, pinaglingkuran, wala na, punuan na. Kasi bawat kanto may salon. Ginawa nyong sari-sari store. Masakit no? Nag-umpukan kayo dyan. Magkatabi pa kayo. Tapos magsabit kayo ng promo, 499 na lang. Sino pang hairstylist na papasok dyan? Wala na, nag-home service na lang sila. Wala pa silang boss, mas malaki pang kikitain nila. Di ba? Natauhan ka. Kaya nga magtaas tayo ng presyo. Kung hindi kayo magtataas, kami, mataas na presyo namin. Mataas na singil namin. Bakit? Naniniwala ako na magaling kami. Magaling yung asawa ko. Magaling yung hairstylist namin. Magaling yung mga tauhan namin. Bakit? Yung mga tauhan ko yan, hindi yan 2 buwan pa lang. Hindi yan 3 buwan pa lang. Ang tatagal na yan. Yung mga tauhang magagaling, naghahanap yan ng salon, nakikita sila. Hindi na yan papasok sa 400. Wala na yan. Ungas na yan sila. Isa sa pinaniniwalaan ko, kung talagang naniniwala ka na magaling ka dyan, marunong ka dyan, the best ka sa pinagagawa mo, hindi kalidad yung serbisyo mo, kaya mong magpresyo ng malaki, ng mataas. Hindi yung promo ka na naman. 500 tapos mag-promo ka pa. Di ba? Ang baba na nga, binaba mo pa.
Tulungan tayo mga salon owners, ha? Tulungan tayo at comment ka kung anong mga naiisip mo ngayon, anong nasa utak mo ngayon na mga balak mo, mga plano mo, lalo na kung tinamaan ka dito. Alam kong maraming tinatamaan ngayon. Alam kong maraming masasaktan dito sa vlog ko na to. Kasi totoo naman, ginawa niyong ukay-ukay yung salon. Ha? Na hindi lang gamot ang ginagamit diyan. Hindi aandar, hindi tatakbo yung isang salon, hindi tatakbo yung isang negosyong 'yan kung gamot lang ang gagamitin. Hindi tayo retail, hindi tayo naka-retail, ha. Bumubuo tayo, naglikha tayo, nag-create tayo galing sa isang produkto, sinamahan ng isang serbisyo, di kalidad ng serbisyo, ang ganda ng resulta. At experience at skills ang ginagamit diyan ng mga hairstylist natin. Kaya wag nyo silang baratin. Kayo din naman makikinabang. Yung presyo nyo, 2,000, isang riban. 40% niyan sa hairdresser is 800. Ang saya nun. Ang laki ng tawa nun. Isang customer lang, 800 na siya. Magkano sa'yo doon? 1 to. Di ba? Kung 500 yung presyo mo, magkano sa kanya doon? 200. Tutuwa ba yon? Magkano sa'yo yun? 300. Kakaltasan mo pa ng renta, ng medisina, ng aircon, electric bill, tubig, wifi, at marami pa. Anong natira? Wala. Nga. Kaya kung nagtataka ka, ilang taong ka na dyan sa salon mo, 10 taon, di ka pa rin umusad at umasenso. Yan lang. Napahaba yung pagalit ko sa inyo. Tulungan tayo mga salon owners, no? Tulungan tayo. Huwag tayong magbababa ng presyo. Tulungan tayo. Kaya natin to. Kahit 10,000 lang na salon owner ang makipagtulungan, babago natin to. Mababago natin to. Ha? Bye-bye. Good morning. Galingan natin. Tulungan, walang budulan. Tulungan, walang siraan. Trabaho, trabaho. Bye.